Maggagayat po tayo ng sibuyas, kamatis, tsaka dahil araw po ng Lunes ngayon, pero ang ulam namin ay munggo. Munggo po yung aming ulam ngayong araw na to, araw ng Lunes. Kaya tayo nag-iwa po ng sibuyas, tapos meron po tayong bawang ganito karami. Kaya ating gigisa po yung munggo. Kaya lang hindi pa tayo nakakabili ng pansahog, kaya piniprepare ko na po itong ating panglagay sa munggo. Ito po yung aming ulam ngayong umaga. Ulam namin sa tanghali, munggo. Sa ngayon ay niluluto ko pa, pinapalambot ko po ang munggo. Yung munggo, pinapalambot ko pa po. Tabi natin ang pag-iwa ng bawang. Siyempre, meron tayong Knorr cubes, beef cubes, kung ano po ang pwedeng ihalo nandito po. Iwain po natin ng medyo pino po yung bawang para hindi rin po malasan pagkakainin. Ganun po ako pag naggigisa po ng luluto ng munggo, kahit anong ano. Gusto ko yung bawang ay hindi malalasahan pag kumakain. Maganda kasi yung ang iba kasi pag kumakain ng nagbawa ganito, ang lalaki ng nilalagay na bawang sa ginigisa. Ako hindi po, talagang durog po siya na talagang hindi malalasahan po, na hindi makikita ang bawang. Ayan po, ating i-prepare na po natin yung ating ito po. Meron na po tayong Knorr cubes, chicken cube, beef cube. Hindi ko alam ba maganda ilagay. Itong beef, sabi ni Mrs. Ito. Yan po, beef po. Ayan, nakahanda na po. Prepare na po yan. Para kung sakaling ay nahanda ko na po itong mga sangkap pang gisa sa munggo hanggat nagpapalambot po tayo ng munggo para tapos na rin po rito yung at wala na rin pong kalat. Yan. Dahil minsan po kasi makalat pag nagluto. Ay naayos ko na po. Ang pagpino po nito, hawakan nyo lang sa dulo yung kutsilyo, tapos iangat nyo yung taas, yung isang kamay mo, igaganon mo lang yan. Yan, para mahiwa po yung bawang. Yan, no? Yan, gano'n lang po, yan. Oh. At hindi po kayo masusugatan ito pag ganito ang gagawin nyo. Dahil hawak nyo ang dulo, tapos itong kaliwa, tataas mo. Yan, gano'n lang po. Oh. Yan. Tapos nakadikit dito sa kutsilyo, gaganon mo lang. Yan. Tapos ipunin mo ulit sa gitna. Yan. Tsaka mo ulit babanatan ng din sa dulo ng kutsilyo. Gaganon lang yan. Yan po. Kaya
ang bawang nahihiwa, napipino po siya na panggisa o anong luto ang gagawin mo pag gusto mo ng bawang na ganito, napino. Yan, nakadiin ka lang rito. Tapos pinapagana mo yung kaliwa mo. Yung isang kamay nakahawak rito sa hawakan. Yan, gaganon mo lang. Ipapaikutin mo yan. Diba? Madali lang po. Ay na, durog na ako. Tapos gaganon mo ulit. May dikit ulit rito sa kutsilyo. Gaganon mo lang yan. Tapos dito mo sa kabila. Yan. Oh. Ipunin mo ulit. Yan. Oh, di ba? Oh, tapos gaganyan mo ulit to. Very simple. Diba? Madali lang po. Kung na kayo gumamit ng ano, yung sabi na bibili sa ano, na isinasalpak, hindi kayo matututo pag hiwa, pag kayo umasa sa ganun. Kaya yung ganito lang oh. Diba? Oh, ayos. Tapos na ho. Yan. O, naka-prepare na po tayo yung ating sangkap para sa lulutuin natin munggo. Sahog na lang ang aking bibilin sa labas. At pag nakabilaw ng sahog sa labas, at umpisa na ho natin magluto ng ginisang munggo. Kaya sa ngayon, hindi pa nakakabili ng panggisa, panghalo sa munggo. At ako'y lalabas na. At ito na po ang ating nakaprepare na po yung sibuyas, kamatis, beef cube, bawang. At maghanap tayo ng dahon ng malunggay dyan para hihalo na rin po natin sa ating munggo na nilaga. Nakabili na tayo ng baboy. Ito po, ating hihiwain na po ito. Yan, ang bili po natin ito. Yan, 100 po ito, 100. Yan. Ito yung ihalo natin sa munggo. Matanda na yung baboy, o mano na yung balat, tawag ron. Tigas na. Alis. Ang tigas. Ng baboy ng ating inihiwa. Alam mo naman yung manok, lalo na pag matakaw sa tingin ng mga taong magnanakaw. Ninakaw, yung kakilala namin na nakawan ng manok 2 piraso. Tapos open pa yung likod nila, di ba? Open pa rin sa may sa gilid nila, Arisa. Mas Arisa ron, baka makalimutan nila yung diesel, may sarap ito. Ang aso, baka hindi tumahol. Bahay nila. Ito gilid. Pakuluan muna natin itong baboy na ating lalagay. Pakuluan muna natin itong baboy na pangalo sa munggo para mawala-wala rin po yung kanyang gula o yung basta pakukulan natin.
pakulan muna natin. Tapos ito na yung munggo natin. Nakaluto na. Ito pa yung munggo natin, luto na. Ayan, ating nilagang nilagang baboy. Nilaga muna natin, pinakuluan muna natin, tatapon natin yan ha. Papalitan natin ng iba na tubig. Dahil yung bula kasi talagang dapat tinatanggal yan. Okay, sarado natin ang pintuan at mahangin. Sarado natin ang pintuan at mahangin. Ito yung bula na medyo tatapon natin. Kasi ang unang sagot sa akin, di ka nagbiyahe sa inyong gano'n. Ano mo biyahe? Walang gas, walang load. Gusto ko sana sabihin, pati ba naman yun, hindi mo paglaanan. Gusto mo bumiyahe, gusto mo ba? Ano man mo sabihin, umama ko, loadan mo ako, tapos gasan mo ako. Kasi yung motor mo, kalit ka. Ng tubig yung munggo natin, ayan po, dahil medyo nabawasan na, ayan. Dinagdagan ko pa ho ng tubig, isa pa ho, kalahati pa ho na tubig. Dahil yung ibang munggo dyan medyo may katigasan pa ho. Matigas pa, kaya magdadagdag pa tayo ng tubig. Ayan po. Ayan, okay na po. Ayan na rin po ang ating pinakasabaw mamaya, pag-isa natin. Oras po, alas 10 na po ng umaga. Eksakto yan, habang nagpapalambot pa tayo ng munggo. Ito, namahangin na naman rito at umulan rito nung kahapon. Ayan po, napakahangin po rito sa amin. Tingnan nyo po ang dahon. Please follow and share to my YouTube channel. Paki-like naman, paki-share. Go, go, let's go. Count me in, Kalayaan Kabuhayan.